Bakit kayo ang favorite niyang sisihin, sir? Ba't kaya kayo ang favorite niyang sisihin? Siguro mas pogi ako sa kanya. Sir, no comment dun sa mas pogi daw siya, sir. Salamat, sir. Nakikita mo naman, di ba, kung sino? Naging sino, sir? Basta nakikita mo. Ano po masasabi ninyo? Hindi po kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa? Hanggang ngayon, hindi ma-drawing ang West Philippine Sea. Hindi kayo interesado? Hindi po ko rin interesado sa sinasabi ninyo. Maring hindi po kayo interesado sa sinasabi ko. Ngunit ang sasabihin ko, interesado ang buong Pilipinas. Sapagat dito nakasalalay po kung sino nagsasabi ng totoo. So ayaw po ninyong malaman ang totoo, Ginoong Lacson? Kasi po, Mr. President, ang ipapalabas na naman niya, yung China, may karapatan dyan sa lugar na yan. Kaya ayoko na po marinig kasi ilang beses na po natin narinig yan, medyo masakit na sa tenga eh. Kung may napansin ang mga manonood, ito ang naging asal ni Senator Marcoleta, which begs the question, why is Senator Marcoleta so protective of the Diskaya? Kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Hindi pinag-uusapan ng delikadesa dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko, independent. Yun nga po, asawa niyo yun eh. Nakikipagdebate ka pa sa akin eh. Akala ko ba, magtatanong ka lang. Nagtatanong din po kami, pero ipo-point out ko rin po yung Kapag argumento sinasabi namin mo kasi dito. delikadesa, parang may connection ako eh. Wala nga eh. Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Dahil gusto din lamang ni Senator Marcoleta na lagi siyang bida bilang dating chairman ng BRC o sa usaping West Philippine Sea o anumang issue involving China o dili kaya ay sa usaping restitution na mag-asawang Diskaya, siya na nga ang tunay na bida sa aking magiging pahayag sa mga sandaling ito ngayong hapon. Huwag nating ilihis yung Ang sinasabi ko, hitting me back. Walang issue yun. Ang ating linawin ay yung hinahanap ng taong bayan. Nilimas ang kabang bayan. Gusto kong ulitin yun. Okay? Kung ang gagawin nila ay puro lang hit ng hit ng hit. Okay lang sa akin. Sawang-sawa na ako sa hit na yan. Wala pong gustong maglihis sa usaping flood control. Ako nga po, very passionate po ako dyan, mulat sa pulo. Wala po kayo rito. Ako po'y talagang lumalaban sa korupsyon. Nagtataka po kami, ang taong bayan, hindi nyo man lang pinatawag si Yusek Bersamin. Nagtataka din po ako. Alam po ninyo ito. Nakiusap, nagpresenta si ex-Governor Chavit Singson. At iminungkahi ko po sa inyo at ang sabi niyo, sige po, sa susunod na pagdinig natin, ay iimbitahan natin siya. Sapagat marami raw siyang gustong ibahagi sa ating pagdinig tungkol sa mga project sa Ilocos. Ngunit hindi po niyo tinawag. O ito, naka-attach yung draft affidavit ni Governor Chavit Singson. Sino naman ako para tumanggi na ipatawag kung sino man yung resource person? Nagpadala nga siya ng surprise witness, wala nakakaalam eh. Hindi ko po inawat eh. Hindi ba dapat? Ipinahayag mo yun eh. Malaking bagay yun. Ibinulgar mo pa nga eh. There are 2 public officials I will reveal this morning. Ganun lang. At hindi mo pinatawag. Kung pinatawag mo yun, malinaw na malinaw, nalagay sana sa transcript. Ganun lang naman ang ibig sabihin eh. Sa mga tweet, iniwasan po, Mr. President, para hindi malagay sa transcript. Pagkatapos ikakatwiran po ninyo, ang dami pong tumuturo sa pangalan ni Martin Romualdez. Inimbita po ninyo, hindi dumating, nakiusap ako, naimbitahan uli. Ang sabi po ninyo sa pamagitan ng inyong interview, kung pupunta siya rito, welcome. Kung hindi siya pupunta, wala tayong magagawa because of inter-parliamentary courtesy. Hindi po karaniwang pagnanakaw ang nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi po ba ninyo naiisip, mismong kabang bayan ang tumagilid pagkatapos magtatago kayo sa prinsipyo o doktrina ng interparliamentary courtesy? Kung ako po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, hindi ko po igagalang interparliamentary immunity sapagkat ang pinag-uusapan dito ay interes ng mamamayan. Huwag po tayong magtago kung saan-saan. Sangkatutak na ang mga pahayag ni Senator Marcoleta na napakalinaw na hindi pumapabor sa ating pambansang interes. Sangkatutak na rin ang mga nagbigay ng kanilang mga negatibong reaksyon. Ngunit sa hulit-huli, ako pa rin ang sinisisi ni Senator Marcoleta. Curiously, Mr. President, these narratives align with those of the Chinese narratives plucked directly from the People's Republic of China's
Ministry of Foreign Affairs official website, Mr. President. Let's show the slides. Ayan po, kita-kita natin kung anong sinabi ng website ng Ministry of Foreign Affairs ng People's Republic of China. Yan din ang kanya sinasabi. Now, Senator Marcoleta speaks of a pattern that he himself built in his head to discredit this representation. But track the events that transpired in the past several months. One thing is crystal clear. When cornered by the fault of his own doing, he employs a diversionary maneuver, pathetically stretching the conversation, no matter how illogical, until people get drained and tired. Just as a squid squirts ink to darken the water and blind everyone around while it swims away, a person may throw out irrelevant issues, fake scandals, or emotional outbursts to distract the public from the actual evidence or the main point of an investigation. After all is said and done, I am tempted to ask these questions, Mr. President. On the West Philippine Sea, which side of the South China Sea is Senator Marcoleta on? On the anomalous graft-ridden flood control projects, is Senator Marcoleta for the Discayas or the people of the Philippines? I think we know the answers, Mr. President. Si Senator Lacson po ay, ang pagkakaalam ko, isang magaling na investigador. Ngayon po pala yung manghuhula na. Paano po niya nahula? Ang sasabihin ko ay, Ano po masasabi ninyo?